So, Doc Jax, ipakwento natin kay Kuya Danilo yung ginagawa niya dito sa Foundation Farm. Stock Farm. Ang everyday routine natin po, early in the morning is pagpunta natin dito sa Foundation stocks natin, ay unang-una, i-check natin yung bilang nila. Okay. Kasi minsan baka may nakasalisi. Mm. And then next is maglinis tayo sa mga paliguan at painuman nila. Kaya nito, marumi na. Kasi ang mga pato kasi kailangan din nilang everyday na malinis ang tubig nila. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridome Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMap, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos. Transfer it. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Everyday yan, Kuya. 2 times a day po, umaga at saka hapon. Hapon. And then, lagyan natin ng kanilang pagkain. Ito, yung pagkain nila ngayon dito. Kanyan duck layer. Duck layer. Sir, Doc, may specific na feeds for Muscovy or duck lang siya? Nung una, dahil nga ito ay research project and very strict tayo dun sa breeding, inano muna natin na talagang naka-commercial sila. So, ang pinapakain natin dito, yung nabibili sa commercial Agricultural area. stores. Doon sa iba, wala kasing specific na duck layer. Nakakita lang kami ngayon ng isang supplier na meron silang duck layer. Ngayon, kaya yun yung aming binili para ano namin na baka makatulong pa ito sa ating performance. But of course, ito dahil nasa ano tayo ng breeding, kaya naka-commercial. But siyempre pag sa community later on, mag-ano tayo ng alternative feeds kasi nga baka later on yung sa costing. Okay. Kuya Dan, ano pang ginagawa mo rito? Pagkatapos na nakasit na yung mga pagkain nila and another round ulit po, sir, para i-check natin yung mga eggs kung may nasira, may napisa. Okay hawakan yan o bawal? Okay po, sir. Hindi magagalit yung nanay? Hindi naman po, sir. At Okay. saka may pamahiin dito, sir, na pag daw palaging hinahawakan yung itlog, pag ganitong manually na hinahawakan, Tinitignan mo? hindi raw babalikan ng inahin yung itlog. Oo. Pero okay naman. Hindi naman? Hindi naman. Pamahiin lang talaga ng kwan. So, ugaya nito, medyo madumi. Chinecheck natin kung naaalog sa loob, Okay. sira. So ito, hindi naman sira Hindi to? naman po. Okay. Medyo kwan lang kasi yung nga, nagkakwan sila Nagaling siya sa tubig. Dumikit Dumikit yung lupa. putik.
And then yung mga may black spots, probably sira yung mga yun. Okay. So far dito, yung mga itlog dito, wala naman. Wala naman kasi nakita ko na kaninang umaga. Chinek mo. Oo, na-check na. So everyday. Everyday na kwan yan, routine. Hindi naman kailangan galawin lahat. Pag kwan mo lang Silip sa lang. silip lang, makikita mo na yung itsura ng egg natin. Sir Buddy, Yes, Doc. nakita din kasi namin, napag-uusapan namin ni Mr. Danilo na pag napansin mo kasi, yung iba shiny. So, ibig sabihin talaga, binabalikan nung inahin, tapos iniikot. So, parang yung sa incubator, di ba po, kailangan mong ikutin. So, kitang-kita na pag binabantayan ng inahin talaga, magiging relatively shiny na ano. And na-observe namin, yung pag ito madumi siya ng medyo 1 week na madumi na siya, minsan ang ginagawa ng inahin, nilalabas niya yan. Tatanggalin niya. Tatanggalin niya yan doon sa kanyang nest. And most probably, yun ay hindi fertile. Oo. So makikita na talagang dito, malinis lahat. So ibig sabihin, mataas yung na fertile lahat yan. Yun yung aming na-observe dito. Instinct din nung nanay. Yes po. Tapos Alagaan niya yung eggs. talagang nilalabas po talaga, Sir Buddy, yung mga itlog. Lalo na yung makikita talaga na madumi. So hindi na binantayan, parang gano'n. Yung bang... At saka kwan sir, observe natin yung kwan ng instinct din ng mga pato. Minsan kasi may mga nag-aaway. So minsan, kaya may mga bakante tayo, di ba, ay kitang-kita sa kabilaan. So minsan nag-aaway sila. yung kabilang cage. So pag nakita kong okay naman na fertile na lahat yung mga ducks natin, na kastahan na, inililipat ko muna sila doon sa bakanting kwan. Para rin hindi maapektuhan yung paglilimlim ng mga inahin. Kasi pag may nag-aaway, sila rin parang nadidistract Yun yung mga observation natin dito sa foundation building natin. Okay. Sir Buddy, baka na-observe nyo na parang yung iba kasi ang ganda ng mga feather. Opo. Yung iba parang ubos. tayo-tayo. Oo. So, okay. Kulang yung feather ng iba. Ano nga? Yung mga medyo pangit, hindi pa nagkuhan ng molting kanila. Hindi pa tapos yung molting stage niya. But pag natapos yung molting, gaganda din po yung Ganun kanilang din. mga Balik sa dating kulay. dating kulay niya na shiny. Tapos full na yung feather, yung sa pakpak. Yan. So nag-undergo talaga ng Asan po dyan yung maganda talaga yung feather niya? Yan yung Tapos compared doon sa iba, Yung Sir isa Buddy. hindi kompleto. So, yun din po, Sir Buddy. Babalik siya yung pagka-shiny niya, yung full, yung feathers. Yun yung sinasabi ko, Sir Buddy, na minsan nagdadalawa sila, pero hindi naman nag-aaway yung dalawang inahin. ang problema, yung pag sumobra yung itlog, yun na, may talagang lumalabas na yung iba. Kasi pang isahan lang talaga yung kapupan ng nest Alright, so dito na po tayo sa grow out farm ng Muscovy duck dito sa Ifugao State U. At kasama pa rin natin si Doc Jax, si Doc Sinan, at saka si Sir Alfred ng DOST Picard. Ayan. Actually, ang building na to, medyo kung mapapansin nyo, may age na rin, may kaedadan, but ang pinapakita naman natin dito talaga is i-maximize natin lahat yung mga facilities na meron tayo dito. Para maganda rin na ipakita na pag pumunta din si farmer, makita niya na hindi naman pala kailangan na magarbo. Hindi siya ma-intimidate. Pero doon, kasi ito dati ay sa native pigs na ginamit natin yan, kaya may bakal, pero minaximize din natin kasi nga dati nang nandyan. Yun yung ating dito sa grow out farm. So ngayon, Sir Buddy, doon sa ating foundation stocks,
pag napisa lahat yung mga itlog, kokolektahin ni Mr. Danilo, yung ating technician, yung mga ducklings, tapos dadalhin lahat dito para mas ma-monitor. And kasi araw-araw na babantayan. So, Ito na ba yun, no? sineselect, kinokolek, then dinadala dito. Of course, tinitignan pa rin kung saan siya galing na family para hindi maghalo-halo. Yung 10 families kanina. 10 families. Nakita So, natin. paano natin ginagawa yon? Nilalagyan ng mark doon sa kanilang mga paa. So, meron kaming sa web ng paa, ng ducks. So, meron kaming na-establish na numbering para ma-maintain pa rin na galing sila sa Specific family na specific yan. family. So, ayan po yung mga ducklings natin. Parang may definite na kulay na siya, Doc. Yes, yes po. Yung sinasabi namin nila, Doc Sinan, parang mayroon siyang distinct na eyeliner sa kanyang yes. And yung tinitignan namin yung apat na parang dots doon sa likod, yun yung parang pinag-uusapan din namin na i-maintain natin yun para maging yun yung parang signature ng ating Muscovy ducks dito sa output dito sa Ifugao State University na research station natin. So talagang mas maganda yung anak kaysa dun sa nanay at grandparents. We can say po doon sa ating observation, Sir Badin, na nag-i-improve yung ating and mas uniform. Mas uniform. Yung ating pag makikita niyo po, talagang halos pare-parehas may eyeliner lahat kung yun yung ating pang-term so, sa ating signature na mark ng ating mga ducklings. Sa ducklings pa rin yan. So, ayun po. By age din, so nililipat-lipat yung ating mga ducklings para ma-separate. And syempre na-maintain pa rin yung groupings nila. So kung makikita natin dito, sir, ito na yung mga 2 weeks. 2 weeks to... Yes. And distinct pa rin yung mark sa eyes. May ano na talaga siya, no? Opo. May... Yeah. So, same batch kada. Para hindi na maghalo-halo po. Andyan pa yung dilaw niya na kulay. Andyan pa rin po yung dilaw. Eventually, Mawawala na yan. mawawala po. Makikita naman natin yung paano mag-progress yung dilaw, yung mga kulay ng mga ducks na ito. Yes, Doc. Anong observation mo, Doc? Yeah, ito yung binanggit kanina ni Sir Jax na yung marking Yung marking nila sa paa. sa web. So, bawat isang mark niyan corresponds or bali yun yung ID Okay. noong family where Yes. they come from. So, kahit sisiw pa sila, matitrace na natin kung sino yung mga magulang nila. So, in the event na may disgrasya nakawala, Makikita pa rin. mabilis mo siyang May ibalik Yes doon po. sa family niya. Yes po. Kasi may code sila doon sa pag-cut nila noong web corresponding to the family where they come from. So, ito ay dadaan ulit to sa selection process. So, hindi lahat yan... Hindi silang lahat ay Okay. pipiliin for breeding. Dadaan ulit sila. Isa-subject ulit sila doon sa criteria that we are using in the selection. However, dahil improvement ang target natin, expected yon na every generation, there will be some criteria na magbabago. Itataas natin yung bar continuously. So, itong mga malalaglag dito sa selection, palalakihan pa rin. For slaughter. Palalaki. Pero first slaughter siya. First slaughter na po siya. Kasi may mga ano din tayo, sir, na yung product post yung menu, yung signature products din after nung meat lulutuin. Part pa rin Para- po ng research yan, sir? Part din po siya ng study natin para malaman din kung ano yung taste or preference din ng
ng mga consumers natin. Kasi sabi ko namin kanina, very important ang role ng community din, mga consumers for that matter. Doc Jax, ano pong next natin? So next dito sir, so may mga pens na yan according to age. Age na to. Yes, and still Family pa rin? nagsasama-sama. May mga markings sir. So, okay pwedeng lang halo-halo na yan. Yes, so halo-halo. Sineseparate din later on yung male and female. And then pagdating ng 4 months, talagang dapat nakahiwalay na yung male and female kasi baka madisgrasya na 4 months lang, Doc, 4 months nag-i-start. Pero actually, ang sexual maturity niya na na-observe po namin, nasa 6 months. Anong age po itong mga ducks dito? Nasa 3 weeks to 4 weeks na po ito. So, from here, dinadala na po dyan para mas malaki. Ang laki na pala mas nung maluwag. 3 to 4 weeks. Yes po, yes po. Nililipat natin dyan po kasi masikip na masyado itong ating brooding area. So, kahit halo-halo sila, may mark pa rin yung kanilang web. Ano naman ang importante sa stage na to, Doc? Ang very important po dito na first 4 weeks ang kanilang growth spurt. Kasi doon namin na-observe na yung first 4 weeks nandoon yung bigla Yung pagtaas mabilis na ng paglaki. growth. So very important ang feeding, ang water pa rin na malinis and ma-dry na pen. Kasi malaki ang epekto dun sa ating mga ducks. Kasi andito nga yung na-observe namin dun sa data collection namin, yung pagtaas ng ating Pero yung pagtaas hanggang 4 months. Actually dun sa growth curve natin. After 4 months, After babagal? 4 months, medyo mag-stabilize na po yung growth nila. So, Pero Sir Jax, Yes. kung dadagdagan ko, Sir Yes, Manny, Doc. Yes, Doc. kung mapapansin nyo, although they appear to be uniform, pero may iilang individual ducks kang makikita na mas maliliit kaysa Ay, sa yes iba. po. At this stage, magsisimula na yung culling. Yung mga lagging behind in terms of growth, mawawala na sila ng karapatan na gagawing Breeder. parents of the Okay. next generation. Ikakal na natin. So, separate na kulungan na po yan. yes. Yeah. Yes. When they do, anong age, Sir Jax, yung inyong selection, yung final selection? Actually, tuloy-tuloy po, Doc, yung ano muna natin ngayon. Until So, per sexual age. maturity. Yes. Okay. Yes. So, that's 6 months po. Yes, hanggang 6 months. Pero, yun naman, kasi kung makikita natin dito na yung mga maliliit dyan, malabo na silang makahabol doon sa iba. Wala na talaga. When they reach sexual maturity. So, kung selection natin ay nandoon na sa sexual maturity, mataas ang probability na ma-eliminate na yung mga stunted individuals. So, yung first month pa lang, may malalaglag na. Tapos, ganun yung process hanggang makarating siya ng 4 months. Yes, yes. Tapos po, kailan siya isa-segregate yung male sa female? Before 4 months actually, sir, naka-segregate na kasi Naka-segregate na. very happy kami and lucky na ang partner din natin ang kila Doc Rene Santiago sa Bureau of Animal Industry. Bureau of Animal Industry sa Chaong. pumunta din po kami doon para mag-training Oh, ng I see. identification ng sex ng ating mga ducks. Day old pa lang, sana Ma-identify ma-identify na. na natin. And ang accuracy ni Mr. Danilo ngayon nasa 90% and above na day old na kikita na niya yung sex ng ating mga ducks. Yun yung ano namin na nasa Vent sex. vent sexing na natulungan po kami doon sa mga partners din natin na mag-identify. And ang isang important din dito, sir, na ginagawa, weekly na nung ni-research natin, weekly na kinukuha yung weight ng every duck para ma-plot nga namin yung growth curve. So doon kaya namin nasasabi na at 4 months magpa-plateau na siya by 5, 6, 7. So
So at least doon natin masasabi na later on sa mga partners natin na possible na ang market age natin ay doon sa 4 months. 4 months ang target na. Ilang percent po yung male sa female? As of now, sir, nasa 50-50 pa rin 50-50. kami na nasa male and dun sa female. Doon po sa male, meron bang candidate dyan as magiging parents din? Yes. Meron yes, sir. din. Magre-replacement na papalit doon sa foundation natin. Yung mga papasa sa mga selection na criteria na isinet natin, sila po yung malaki ang chance na mapunta doon sa ating foundation stocks. And yun din po yung tinitignan natin, yung magaganda, yung pag may partners tayo, yun din po yung inaayos natin yung family para ipatest doon sa ating mga community partners. Sa farmers na. Private Farmers sector na, private partners. Private sector na po yan. Ito yung mga magnenegosyo rin. Yes, sir. Yes, sir. Na probably grow out po yan, Doc, no? Yeah, posible. Grow out. Or they can also choose to be breeders as well. To be a breeders as well. Okay. So regardless pala, male or female, candidate yan to be a parents. Yes, Basta ma-meet niya yung age sa certain size niya, sa certain age. Yes, sir. Okay, so next po, anong ipapakita natin? So dito po lahat yung grow out natin. Ilang so, per pen age, ito? 8 po ata. Iba-ibang age, Iba-ibang age age, na ito. So makikita 6 po naman pala. natin sa size. So makikita natin sa mga sizes, Sir Buddy, yung mga age nila. Iba-ibang So hindi age po naman ito. siya chronological kasi Apo. minsan kung ano yung bakante. Ano yung bakante? Maganda na itsura niya, Doc, no? Mag-perform pala. Ito yung magpo-for daw, Ah, Sir ito Buddy. na. So ano na to? Babae na lahat to. Na ano na sila. Ano na lalaki. Sir Buddy, if I may, Yes, Doc. Ay, sir. Napaka-importante kasi ng maihiwalay siya before ma-reach na yung sexual age niya. Because may tendency talaga maging very aggressive yung mga male. So, pag nakakita ng mga let's sabihin natin, mga dalaga na, pag-aawayan nila yun. So, ayun po yung purpose ng paghihiwalay niya. Tapos, isa pa doon ay may mga data tayong pinapakuha kila Sir Jax. Apo. Kasi na-observe natin, sa literature kasi nakikita natin yung dimorphism sa body size ng babae at lalaki. Mas mabilis lumaki yung mga lalaki. Malaki talaga yung diferensya niya. At ang ating gustong malaman, anong stage o anong age ng mga Muscovy, makikita na agad yung dimorphism ng body size. So, marami pong datos silang kinakalap kasi lahat ng, wala pa tayong mga local data na na-establish na gano'n. At yan po yung mga binubuo ng IFSU ng mga data. Kung titignan po ngayon itong 4 months na female na Muscovy na to, pag i-compare mo na yan doon sa hindi dumaan sa process ng purification, sir, ibang-iba na itsura nito. Yes, sir. Pati yung size nila. Yes, Pati yung size. Pati size. And on our part naman, Sir Buddy, I would say it is very premature to claim success dito Pa rin, despite of yung ganda nito. Yes, Doc, sir. But the indicator of success is very clear already. Okay. Sir, of course, yung pag-usapin ng animal welfare, nakikita kasi daw, bakit daw cage yung atin. So, pinakita natin sa ating mga visitors from DA na kung papasaba kami sa animal welfare. So, sabi nila, pag itong naka-cage, dapat ito ay doon sa talagang research for research purposes. Pero talaga ang papasa agad sa kanila yung ganitong Parang range. Range po. Nakaalpas po sila. Dahil research, ang sabi ng mga Partners from natin. Department of Agriculture. Agriculture Yeah. sa BAI. Yeah. Animal welfare. group. Animal welfare, iba pa yun. Nasa BAI sila, isang unit yun, sir. Isang unit Ng sa Bureau of BAI. Animal Industry. Okay, so sabi nila,
okay ito, sir, for the purposes of research. Yes, yes. Okay. Sa animal welfare. Kasi ang sabi naman namin, we are collecting weekly na weights ng ating mga ducks up to 7 months. So, kung nakaalpas ang ating mga alaga at mag-weigh tayo weekly, mahirapan naman ka. si Mr. Danilo Opo. na maghahabol sa mga ducks. So, at least, kung ganito, mas mapapadali yung pagkolekta ng ating Data. mga data. But, So, pero doon sa mga farmers na mag-a-adapt, ito po ang ideal, sir, na setup. yes sir, hindi kailangan ng magarbong bahay. Pwede nating gumamit ng mga net, poste ng malunggay, o pwedeng magtanim din ng tricantera para yun ang Pakainin nila. So, at least makikita nila, hindi pala kailangan mag-concrete ka ng bahay. So, pwedeng gamit na mga window grills, lumang GI sheet. Anything na what's available Yes, doon yes po. sa lugar mo. Yes po. So, kung sagana sila sa bamboo, pwede rin pang poste ng mga bamboo. So, dito po, sa setup na to, yung for grow out na ideal for farmers, ano po yung size ng kulungan? May ganun ba na recommendations? Yun yung ginagawan namin ng proper documentation para mailagay natin ng maayos na let's say 2x3. Doon kasi doon sa ating foundation stock dahil 1:5 para 2x5 meters. And dito, inopen muna namin kasi lahat ng mga ready na ipamigay sa mga partners natin, ilagay muna namin dito. So, ito sa kaliwa, yung sa female, actually nandun yung mga males natin. Talagang separated para Hindi mag-away. Oo. So, Or hindi magkaroon ng breeding. Premature. Premature breeding. Kasi before namin ibigay sa mga farmers, si Mr. Danilo, i-identify na niya yung mga drake, kung anong family siya galing. Tapos magpipili siya ng mga ducks dito sa kabila na iba yung family. Ibang family. Ibang family po doon sa... So, yung ibibigay doon sa farmer na mag-a-adopt ng technology, sigurado na magkaiba yung pinanggalingang family. Yes. Yes. So, ito na po yan. So, may mga ano na ho kayo, adapter na? Meron na po tayong adapters. We will visit them tomorrow. Oh, I see. And makikita. And madami pa pong naka-line up actually na mga Nakapila na willing. sila, no? Opo. Tapos before that also, syempre i-train din natin yung mga community partners natin kahit yung simple na pag-iwas sa inbreeding para hindi magsasama yung mag-ama, mag-ina para yung ang performance ng ating mga ducks ay ma-ensure natin na maganda yung kanilang performance. Mayroon na kayong, let's say, parang recommended cultural management. Titingnan natin kung ano ba yung most appropriate management practices for this group of Muscovy ducks. Itong binanggit kanina ni Sir Jax, nilabas sila, nasa range. Apo. More than the animal welfare requirement, ang isang mahalagang benefit na makuha natin of transferring the ducks from this enclosure confinement confined management practice to the free range ay doon kasi magtatapos yung ating selection. So ducks that will be showing the best performance doon based on the selection criteria, we can assume na environment resilient sila. Kasi bagong-bago na itong environment sa dito. They are more exposed to the tawag dito, the elements of weather. So, kung na-survive nila yon, pasok sila doon sa ating objective of producing an improved population of Muscovy ducks that would have the
reasonable or relevant resilience to our environment. And that would make production cost lower at the farmer's field. Yung hindi sila masyadong maselan. Yeah. Ang galing, no? So, after research ng breeding, ang final decision, performance niya doon sa ideal na ano nila, Or environment nila. The most likely environment na pupuntahan na nila. pupuntahan niya. Yes po. Galing. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.